Paano mag-fill out ng SSS Member Loan Application o MLP? Okay. Sa part 1, to be filled out by member borrower. Ilagay mo yung ano mo dito, SS number. Dito naman sa common reference number, kung meron kayong CRN. Kung wala naman, okay lang. Dito naman, date of birth, mauna yung buwan. Halimbawa, June 06, 12 kung anong petsa. Tapos 2010, anong taon yan. Itong tax identification number, yung TIN ID number, kung meron, lagyan nyo. Kung wala, okay lang. Kasi nakalagay, if any. Sa name, mauna dito yung last name, yung apelyido mo. First name, yung pangalan mo. Middle name, yan, si Til. So, yung suffix, yung junior, senior, the fourth, the third, mga ganun, lalagay nyo rito. So, U. Martil Jr. Pangalan mo. Home address. Ilagay mo yung number ng bahay nyo rito. Street. Ilang street. Dito naman, San Domingo, Barangay San Domingo. Tapos yung munisipalidad, Tansa, probinsya, Cavite. Zip code, i-search ninyo sa Google yung Tansa, kung saan kung ano yung zip code niya. Okay? Kung sa subdivision ka nakatira, lagyan mo yung subdivision dito. At kung anong lot, anong block. Okay. Dito naman sa mailing address, kung saan magpapadala ng sulat. Kung paras lang naman, sa bahay nyo lang din na papadala, lagay mo rito, same as home address, lagay mo. Pero kung sa ibang lugar mo papadala, halimbawa sa opisina, lagay mo yung address na opisina mo rito, opisina ninyo. Diyan. Okay? Dito naman tayo sa telephone number. Kung wala, okay lang. Dito sa mobile cellphone number, lahat naman halos siguro tayo meron ng cellphone number. Lagay nyo rito. Email address. Yung active na email address ang ilalagay ninyo, ha? Kung wala kayong email address, magpagawa kayo, magpatulong kayo kung di kayo marunong. Meron din akong vlog dito kung paano gumawa ng email address. Ito namang foreign address, para ito sa mga may address sa ibang bansa. Mga Pilipino naman tayo, malamang wala. Bihira lang. Kasi dito ko maglo-loan loan data. Loan type. Salary. Checkan mo yung salary. Kung SLERP naman, checkan mo naman to. Tapos yung amount applied for, 40,000. Kumari, 40,000. Mode of payment. See reminder at the back. Sa likod yun. Unified Multi-Purpose ID o UMID ATM card. Checkan mo kung gusto mo yan. Kung hindi naman, sa cash card or sa cheque. If mode of payment is cash card, kung cash card yung gagamitin mo, kung ano yung bangko yan, checkan mo kung Citibank or Union Bank. Tapos, ilagay mo yung cash card savings account. Dito. Okay. Certification, agreement, and promissory note. Printed name, pangalan mo. I-print mo yan. Sulat mo dyan. Martilyo. Tapos, magkalimutan ng pirma at saka yung petsa kung kailan mo to ginawa. Yan. Dito naman sa part 3, to be filled out by employer for employed members borrowers. Ito ay sa inyong company or sa agency na ang mag-fill up nito. Okay? Saka dito, sila na yan. Ito naman kung itong part 3, kung member borrower authorization, kung may ino-authorize ka na mag-file ng loan mo. Ito naman, part 4, sa SSS na yan, guys. Hanggang dito yan. SS ng bala dyan. Bali, hanggang dito lang kayo. Hanggang dito lang. Tapos, ito yung mga instruction. Basa-basahin nyo. Yan. Marami-rami yan.
Diyan yung primary ID card documents, reminders, warning, terms, and condition for salary loan, etc. etc. So, ayan lang guys.